lalaki. Yun ang magdala kasama na po ang kanila. Naging sobra naman po yung kanak, yung takbo ng kayo sa tayo dito. Dapat sinasila ito, tawag ito. Talagang meron mga pag-inakit ko na yung kalulog na yung mga isigiban. Kaya ang nangyari ko yung sa talaga yung tao na hindi tayo talaga pangulakan talaga. Kasi ay hindi natin talaga pa yun. Eh po nag-backslide ka po eh. Pero yung sa akin, pwede hindi ko yung backslide. May mga self-calmat ko na naalala ko yung mga kahit tuwang ako din. Tinatawag nila ako sakto kasi pero super dami po ako dala ko lang yung talaga dahil sa tapos. Dahil sa talaga sila din pinakawakawa ng mga others para magpunta ang mga barangay barangay sa loob ng station yung ako nagpapakilala sa kanila kung anong dahil forward ko yung resto na yung pagdating sa droga, yung nakaw, kumain, lahat ako, patako ko lang sila. Ngayon, dahil sa kanila na tayo, pumunta rin wala ang yung Panginoon na yung sa Cristo, ay patata ko magbago. Ngayon po hindi na makalam ko, bakit ako binigyan naman ng mga paabay ko kay Kanini. Na ang sinitino ko lang po talaga kagad ko. Doon sa akin na nag-ulog ko sarili ko lang alam ko sa mga responsible ko. Kaya talagang wala po ako nung na lang. Alam niyo, ang isang anak ng Diyos ay nakakilala sa Panginoon, hindi ko kayo tulungan ng Islam. Talagyan natin ang mga dapat ng gawin. Ang Diyos po, nag-restore, hindi po siya nagtutulak sa pagbuhay natin. Ano po siya na pagkamat siya nahila ulit, pero hindi po siya maring tuluyan mahila muli sa kanyang dating na-islam na tulahan. Dahil sa Diyos, nagbigay muli siya ng pagkakataon para kanyang anak ay ma-restore. Kaya po nandito ito, upang muli makinabang ang salita ng Diyos at muli siyang susugin ang kanyang puso sa spiritual na kailangan ang salita ng Panginoon. Na sinasabi ng Diyos, na kinamang sa tinapay ng buhay ang tao sa bawat salita ng Diyos na dulusok ngayong hapon sa kanila ang salita ng Panginoon. So, ngayon po na po ay pimakinig. Kung ano pang misaya ng Diyos ko natin, i-apply natin sa ating puso. Kailangan ito magkaroon ng buhay. Mag-rimay ito sa ating buhay. Napakalaga po ito. Ang bawat misaya po ng Diyos, napakalaga pa hindi talaga pa sa ating buhay. Ito po ay nagbabago, hindi po sa ating pangarap. Mula sa ating puso, budhi, ito ay nagbabago ng loob. At upang ating panlabas, mabago sa magitan ng salita ng Panginoon na ating panlabas. Amen? Ako, dahil sinakensyon ng Diyos, at gamitin po ating kapatid, at magiging. Alaw-alaw na pa tayo eh. Ikaw ang dapat ko sa ako na lang lahat. Ito ang magandang umaga po sa bawat lahat. Magandang babitin natin. Isang bagay din po, yung mga tulong natin sa atin na kung tatangin ko ay sabi ko tinatanong ko lagi kung magandang meeting natin. Nung nakaralin ko, sabi ko nga po, maraming tao na hindi nabibigyan ng pagkakataon na meeting pa. Kaya po ba? At ngayon, ang kagandahan no, bakit lagi tayong bibigyan ng pagkakataon ng Diyos sa gumiting, ay para matuloy natin ang mga pagkakamali natin na nagawa sa nakaraan. Ano po ba yun? God will give us a chance to correct every mistake na nagagawa natin buwan sa nakaraan. So, isang napakagandang pagkakataon po sa buhay natin na kung saan muli po
biyaya ng Diyos ay bubunot sa hapon ito. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Kaya naman po, sa bawat paglapit natin sa Panginoon, hindi siya nagsasabi ng law. Tandaan po natin yan. The Word of God doesn't end on negative. Na hindi natatapos natin sa negatibo. Lagi natatapos siya sa positibo. Hindi po ba? Kaya nga po, ang tao lagi may pag-asa. Dahil doon sa tinitingnan niya ang katabutan lagi ng Diyos, sa lahat ng nilalapit niya sa Kanya. Ano po ba yun? Kaya naman po sa hapon ito, ang pag-aaralan po natin ay sa po, version po ito kasi merong sinabi dito ang ating Panginoon Jesus na parang tila baga nakakataas ng higay. Pero sa dulo nito ay isang napakalaking pagpapala dito sa tao na babanggitin po natin. Ayan po ba? Pakipos po tayo sa class po ng Marcos, chapter 7, verse 24 to 30. Ano, 7? 7:24 to 30. Marcos 7:24. 24 to 30 po. Marcos 7. Tapos, i-note nyo po ang Matthew chapter 15, 21 to 28. Magkaparehas lang po siya ng istorya. Pero, pag-aaralan po natin yung dalawang alata ngayon. 24 to 30, tsaka Matthew chapter 15, 21 to 28. Ang pipiliin po natin pag-aaralan ng talata yung Matthew chapter 15, 21 to 28. Isa lang po yung story niya, pero meron lang pong mga sinabi dito sa Mateo na wala dito sa Marcos, at meron sinabi dito sa Marcos na wala dito sa Mateo. Kaya po, maggagawa tayo ng cross references na kung saan magkaisang storya. Dito po tayo tumunod po sa Mateo chapter 21, 20, hanggang 28. Ito po sinasabi, and Jesus went from there and withdrew into his way of fire and be gone. Verse 22, and behold, a Canaanite woman came out from the region and began to cry out, saying, have mercy on me, O Lord, Son of David, my daughter is cruelty demon possessed. 23, but he did not answer her a word, and the disciple came to him and kept asking him, saying, send her away, for she is shouting up after us. Verse 24, but he answered and said, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Verse 25, but she came and began to bow down before him, saying, Lord, help me. 26, and he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Verse 27, she said, yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table. Verse 28, when Jesus answered and said to her, O woman, your faith is great, and be it done for as you wish. And her daughter was healed at once. Tayo po isa dito po manginangin. Panginoon, sama mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ang iyong pangununat, aming kalagitnaan. Mawawalahan ka, Panginoon, sa aming panambahan sa hapon ito. Sama mo po kami sa tulong at pagbingat ng iyong banal na Espiritu na magbubukas ng aming mga puso, ng aming isip, Panginoon, na kung saan ang iyong mga salita, Panginoon, ay maging tagamit kawa, Panginoon, sa araw-araw na iyong buhay, Panginoon. Kaya mo po ito ng iyong papagalian at ang iyong gawa ng kaaway, Panginoon, sa hapon ito. Bakit ka sa pangalan ng Jesus? Salamat po namin na bulutyan po na yung barang ito ang aking lugar ng tahanan ito. Maraming salamat po. Nagpapagtapos na namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang topic po natin ngayon, napakaganda po, ang pinakamatamis na oo. Diba? Yan po yung topic natin ngayon. Ang pinakamatamis na oo.
Okay. Alam niyo po ba, mayroong dalawang letra na pwede magbigay sa atin ng kawalang pag-asa? At kabiguan, at hindi kabiguan. Dalawang letra lang po ito. Pag pinagsama, pwede magbigay po sa atin ng dalawang pinakamatinding kabiguan at kawalang pag-asa. Ito yung pinagsamang letter N at letter O. Ano po ito? No. Okay. Kung baga, kung ikaw ay nanliligaw, pag ikaw nanliligaw, nalutuyo ka, nandun ka sa waiting stage, nandun ka sa stage na maghintay ka na wait or no. Kasi yung yes, paghihirapan mo bago mo makuha yan. Tama po ba? Yung mga babae dito, nasa babae, naranasan na akong ligawan. Hindi yung ganun kadaling bitawan yung kantang oo. Alam po ba? Kailangan nyo munang kilalanin itong tao na to. Kailangan nyo munang tingnan kung sincere pa itong tao na to. Doon sa sinasabi niyang pag-ibig niya sa'yo. Amen po ba? No. At alam niyo po ba, sa isa sa pinakamahirap na sitwasyon na mararanasan mo, yung panahon na kailangan mo ng tulong, pero walang tutulong sa'yo. Nandun na po ba kayo sa pagkakataon na gano'n na kailangan niyo ng tulong, pero wala kayong mahinga ng tulong? Ang hirap ng ganung sitwasyon. Alam po ba? Alam niyo po yung gano'n sinabi ko po sa inyo. Yung rejection at yung helplessness, parehas naranasan ng babae. Alam po ba? Itong babaeng ito, kung pag-aaralan po natin sa unang talata na sinabi po natin sa Marcos chapter 7, verse 24-30, kung saan ang Panginoong Isus po doon, dumating po sila doon sa lugar na kung saan ay tawagin na Sidon, nakiusap siya sa kanyang mga alagad na hanggang maaari kung sila, hanggang maaari malaman ng tao na sila ay nandoon. So, kasi kung babasahin po natin yung Matthew chapter 6, verse 31-34, nandun yung dahilan ng ating Panginoong Isus. Kasi sobrang pagod na nila at wala na po silang pagkakataon ng kumain pa. Yung mga dito, kung babasahin po natin sa Mark chapter 7, na kailangan ng rest ng Panginoon, pahinga, at pagkakataon na kung sino na kumain, sobrang busy niya sa ministry. Nakiusap na siya. Hanggang maaari mong ipapaalam na nandun siya. Pero sabi nga doon, nag-notice pa rin na dumating ang Panginoon sa pamamagitan ng babaeng ito. At ang babaeng ito, ay meron po siyang matinding nilalapit sa Panginoon. Na matinding pangangailangan na gusto niyang ilapit sa Panginoon. Ayan po ba? Ang tingin po natin. Ito po sa verse 22 ng Matthew, chapter 15 ng Matthew, verse 22, and behold, the animals who came out from the region and began to cry out, saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is fully demon-possessed. Kung babaeng ito, merong description ang paglapit niya sa Panginoon. Merong dahilan. Ang dahilan niya ay merong siyang anak na nahihirapan ng masamang espiritu o demonyo. Amin po ba? Pansinin po natin yung ginawa niya. Gaya nga po na sinabi natin, actually yung title ko nito ng English, yung title ko, How We Can Get Yes When God Says No. Yung po talaga yung original na title ko po dito. Paano tayo nakakakuha ng oo sa Diyos pag hindi sinabi ng Diyos o pag ayaw ng Diyos. Parang contrast na ako. Pero nangyayari po yan dito sa ating pag-aaralan. So kung yung kagandahan ng pag-aaralan po natin ngayon. Alam po ang ginawa ng babaeng ito? So verse 85 hanggang 26, Matthew chapter 22, 15 verse 22. Ang sabi po dito, ang ginawa ng babae, she humbly laid down her wicked needs. Doon po yung unang ginawa niya. Kanyang inilatag sa Panginoon yung kanyang anong tawag doon? Matinding pangangailangan. No? Agad niyang inilapit, itinulog sa Diyos yung kanyang
tunay na pangangailangan. No? Ang sabi nga po doon, sa verse 22, kasi yung anak niya ay pinahihirapan ng masamang espiritu. Ano po ba? Alam niyo po, when informed itong babae ito, knowing na itong babae na ito ay isang hentil. Sa Biblia po, dalawa lang ang pinungulis na tinatawag po dyan eh. Jews and the Gentiles. Dalawa lang naman po ang lahi ng tao pag ang Biblia po ang nagsasalita. Hudyo at mga hentil. Ang Hudyo po ay bayan ng Diyos. Talagang sadyang pinili sila ng Diyos. No? Kaya nga po, gano'n nila talaga kamahal ng Diyos ang kanyang bayan. No? At pag hindi ka Hudyo, automatic isa kang Gentile. At alam mo po ba, ang mga hentil po ay isa sa mga tinuturing ng mga Hudyo na maruhuling tao ng baka kasalanan ng tao. No? Sa kultura ng mga Hudyo, hindi ka po pwede, kung ka Hudyo, hindi ka pwede makapasalamuha sa mga hentil. Bawal mo yun. Sa kultura po nila. Humingi po o kumain sa kanila. Bawal po yun. Kaya nga po, pinagalitan ni Pablo, si Pedro nung panahon sa aklat ng mga gawa, nung nakisama si Pedro doon sa mga hentil na kumakain sa sala niya. Nung nakita ni Pedro dumarating si Pablo, bigla ito kumalit. May ganun yung senaryo. Kasi ano ni Pedro na si Pedro yun. Kaya nga pinagalitan si Pablo. Kasi kakultura po nila talaga, bawal talaga. Pating intermarriage na tinatawag. Intermarriage, kung ka mag-aasawa ka ng hindi, bawal po yun. Basta nagiging produkto po nila ay tinatawag na proselyte Jew. Half Gentiles and half Jews. Pero ang kultura at tumulikat ng mga hindi pa rin yun tanggap. Kaya nga po, ang babae nito, bagamat siya ay hentil, well-informed po siya. Alam niyo po kung bakit po siya informed po siya kasi pansinin po niya yung sinabi niya, have mercy, O Lord, Son of David. Sa Tagalog po. Basta po. Anak ko sa bahay ay at lumaki ng mga alala pagkita naman ako ninyo at ng umalis. Siya'y nag-iingay at sunod sa akin. Sa mga tupang na isigaw, ang sakaya ng Israel lamang ang bakit sa kanyang babae, sa harapan at ang sakaya. Tuman ko nito o Panginoon, mabuti. Dapat kunin ang Israel ng mga anak upang isagi sa mga tuta. Tunay na po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga titamaan ay nagsisain na hindi mong nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya nito, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hihinti mo at kaulingin ko na rin. Yes. Bagong sinabi po, kilala ng babae nito kung sino po ang Panginoon. Alam niya. Marami po, alam niya po yung mga prophecy from the Old Testament. Yung sinasabi po doon sa aklat ng Isaiah, alam po niya kung ano po yung mga sinasabi na ang parating na Mesiya. Ano po ba? Alam niyo po, bilang mga tao, kung tayo lumayo, sarili na lang po natin. Sino po dito yung wala pangangailangan sa buhay? Lahat po tayo may pangangailangan. Depende na lang po kung ano po yun. Alam po ba? At yung pangangailangan na yan, kaya mo kailangan na yan kasi gusto mo at wala sa buhay mo. Alam po ba? Minsan po, nung may kinakaunsit po ako sa Sambales, meron po akong nakaunsit ng grupo ng ganon, bakla, hindi.
Yung kinakounsel ko sila, walang discrimination. Naingat ako doon. Kasi imbis na baka mas makalapit sila sa Diyos, baka makaroon lang sila ng condemnation. Kaya sinasabi ko sa kanila, mahal sila ng Diyos. At tinanong ko sila sa huli, ano yung pinakakailangan nyo? Sa tingin nyo, na gusto nyo makuha. Alam nyo po, yung iba sumagot pera, yung iba sumagot bahay, yung iba konti, yung isa umiiyak. Ang sabi niya, pagmamahal. May mga tao kasi na iba-ibang klase ng kanilang pangangailangan. Yung tao niya, na-explain na ko sabi niya, kulang siya sa pagmamahal. Hindi ko na inuhila kung ano po yung background ng pamilya niya, pero syempre sa ganun kanyang pagkatao, talaga namang meron talagang mga mahal sa buhay niya, hindi matanggap kung sino siya. Ano po ba? Pero ipinaintindi ko sa kanya na hindi pa huli ang lahat para sa Diyos. Kung lalapit mo lang ang buhay mo, na kagaya ng babaeng ito, na lumuod siya sa Panginoon, ipinakita niya sa Diyos, na kung saan ang Diyos ang tunay niyang kailangan, ang Diyos naman po ay hindi naman po gano'n ako magmahal natin. Amin po ba? Alam niyo po, itong immediate na tao na nakausap ko, kung sa pagmamahal, nagsabi ko, mahal ka ng Diyos. At doon siya nila. Dahil naramdaman niya, nakakala niya wala nagmamahal sa kanya. Pero nung na-share natin ang Word of God sa kanya, naramdaman niya na meron palang nagmamahal sa kanya. Kulang niyang pumilala siya sa langit. Ano po ba? Ang ating Panginoon. Tapos kung bago kami yung nabigay siya ng number kuya, at yung number ko, at yung Facebook ko, at yung flow ko, kailangan ko po ng counseling. Alam niyo, napakaganda na pag ibinabahagi natin yung tunay na pangangailangan ng tao, yung po yung salvation. Yung pangangailangan ng tao, yung salvation, hindi naman po talaga pera yung primary needs eh. No? Hindi po yun eh, hindi po yung wealth, hindi po yung status po natin sa buhay. Kundi yung relasyon natin sa pangangailangan natin establish. Agad yung ginawa ng babae ito, na alam niya, na pagkamat meron siya pangangailangan, ang nilapitan niya pa rin ay ang Diyos. Ayaw po ba? Hindi siya lumapit sa mga albularyo, hindi siya lumapit sa mga tao, dahil alam niya yung mga tao, walang magagawa sa kanya. Ang makakagawa lamang ng solusyon sa problema niya, tanging ang Diyos lamang. Amin po ba? Kaya nga mga kapatid, sinatalis ko kayo, kung meron talaga kayong pangangailangan sa Panginoon, sira-sira man yung pagkatao nyo, pag-usapin man ang pagkatao nyo, kalat-kalat man ang pagkatao nyo, ito na yung pagkakataon na pupulutin kung nandiyan siya para maging isang dapat ikaw. Ano po ba? Kaya naman po dito sa talatang ito, kung mababasa po natin, basahin po natin yung 1 Peter chapter 5, verse 6 and 7. Basahin po natin. Pagkaanan lang po natin saglit. Pakikibasa nga po kung sino po yung unang makikita. Unang Pedro, chapter 5, verse 6 to 7. Kaya nga, at ako kayo sa pag-ibig. Chapter 5, verse 7. Chapter 5. 1 Peter, chapter 5, verse 6 to 7 po. Kaya nga, patapos kayo sa kapagalingan ng Diyos at dala-dala sa kayo sa Diyos na hanggang Panginoon. Pagkatiwala niyo sa kanyang panginoon at kapag siya ang puso sa Diyos. Ang sabi po doon, di ba napakaganda? Pagwitang English po, ang sabi po dito, cast your burden upon Him, for He cares for you. Merong isang tao po, merong isang Diyos na kung saan tunay na nag-aali po ng ating lahat ng ating kailangan. Ang po dapat lang natin gagawin, ipatulak po natin sa Kanya. Ilapit lang natin po sa Kanya. Alam niyo po, minsan, ito po yung ginagawa natin, no? Ginagawa po natin, sinasabi dito ng Panginoon, learn to cut your hair, not your responsibility.
minsan halos lahat na binibigay na natin sa Diyos eh. Ang halos wala na tayong ginagawa, no? Hinihintay lang natin, kumbaga, sobrang-sobra naman yung ginagawa natin. Na para bagang, nilapit na natin sa Diyos, tama po. Pero yung wala tayong gagawin, yung po yung, hindi po, yata tama. Ano po ba? Ang gusto na po ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, nandun po yun. Pero yung wala tayong gagawin, sabi nga po, faith without action is dead. Dead. So, tama po ba? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, itong babae nito, si Hunting, nagpakumbaba siya kasi nung paglapit niya sa Panginoon, ibabasahin niyo po yung Mark, lumuhod siya. Ang pag-load po sa Panginoon ay simbolo po ng pagpapakumbaba. Ano po ba? At kung tatawagin mo pa po siyang Lord, ay hindi po dapat po tawagin sa isang tao na ikaw po ay Panginoon. Ang tinatawag lang ang Panginoon yung Diyos. Ano po ba? Now, kaya nga po, hindi nga po applicable sa mga ibang mananampalataya na tinatawag ng Panginoon ng ating Panginoon Jesus. Pero sa kanilang doktrina, tao lang siya. So, po, no? So, ano po nangyari? Nung inilapit niya sa Panginoon, yung tunay na pangingailangan nung ginawa ng Panginoon Jesus, what happened? Sa verse 24 po, sa verse 23, sabi po dito sa verse 23, but he did not answer her a word. Hindi siya pinansin ng ating Panginoong Jesus. Alam po ba? She was indirect rejected by Christ. Hindi siya pinansin ng ating Panginoong Jesus. Bakit naman yun? Alam po ba? No? Hindi siya pinansin. Hindi siya kinibok. Alam po ba? Sa tao nila po. No? Sa tao nila. Na lumalapit ka doon sa tao na alam mo matutulungan ka niya. Pero hindi ka niya tinulungan. Ano po yung pakiramdam? Iba sa tumaloob. Talaga sumasama ang loob. Nakakasama talaga ng loob. Ano po ba? At hindi talaga maganda sa pakiramdam. Para kang nilalagdag sa loob na gusto mo magwala. Ganun po yung pakiramdam. Ano po ba? Bakit kaya ginawa ng Panginoon ito? Hindi siya kinigo. Hindi siya pinansin. Sure, sa matindi niya pangangailangan, ha? Hindi siya pinansin. Pero nalaman na hindi siya. Kung nga po doon. No? Kasi kung babasahin po natin, no? Sa Romans chapter 15, verse 8, mayroon po yung isang dahilan. Kung bakit hindi po pinansin siya ng ating Panginoon. Basahin po natin, justify lang po natin yung gawa ng ating Panginoon dito sa babae nito para hindi naman po lumabas ng ating Panginoon sa ay para bagang walang pakialam. Alam po ba? Roma Chapter 15, verse 8. Hindi na po. Okay, Ivan, ang ibasa po. sabi sa inyo, Kristo yung nililin sa mga mundo, o kung sa kailangan na nagkakakulo sa tulad sa mga pangakuna sa mga nakakayasa. Amen. Alam niyo po kung bakit? There's some very, very good reason. No? Dahil ang misteryo ng ating Panginoong Jesus ay para lamang sa mga Diyos. Yung po yung katotohanan. Kaya hindi po siya pinansin ng Panginoong Jesus kung ano na yun. At ang dalawang bagay po nun, sa verse, ano po tayo sa verse 26? Sabati pa rin po. Ano sabi po na Panginoong Jesus dyan? Hindi nga po makikibag sa verse 26. Verse 22, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihangin sa mga tuta. Amen. Tinawag siya ng Panginoong Jesus dito sa Little English Ato. Ito nakakatas ng ilay, no? Parang in contrast yata na ito na ang Panginoong Jesus gagamit ng mga racial word. Yung nakaka-discriminate ang tao, lalo na sa isang babae. Ano po ba? Tawagin mo bang puta? O isang na hindi dapat yung pagkain doon sa mga anak ay binibigay sa mga puta.
na nire-refer doon sa babae. Ano po ba? Pansinin po natin, bakit kaya ganun? No? Bakit kaya inategorize ng Lord na hindi naman po ito talaga panlalaki? No, hindi ito insulto. Ito po yung katotohanan na kung saan ang nangihintit po ay tinatawag po ng mga aso. Dahil po, ang pinaka-message po nito, sila po ay mga taong walang tunay na pagkakilala. At kung wala kang tunay na pagkakilala sa tunay na Diyos, ang buong buhay mo at pamumuhay mo ay madumi. You are defiled. Marumi ka. Kaya nga po, di ba mga aso, ayaw po namin magkakalaga ng bitan, lalo hindi natin alaga. Amin po ba? Kasi talaga madumi. Amin po ba? Pero alam niyo po ba, yung tupa, pag titignan niyo po sa loob ng bahay, ang titignan. Amin po ba? Masarap laruin. Ayan po ba? Kaya nga po, hindi po talaga insulto to. Kung isang patunay doon sa mababang posisyon ng babae ng Diyos, nire-ready siya ng Panginoon na tatanggapin niya ang pinakamalaking pagpapala sa buhay niya. Naintindihan niyo po yung sinasabi mo. Amen. Now, hindi naman po siya talaga tinagdiyan dito ng Panginoon Isus eh. Kagaya po itong pag nanliligaw ka sa isang babae nililigawan, hindi mo na ba sasagot ng oo yan? Amen po ba? Magpapakipot muna ng konti, sisegwin muna ng konti yan. Kasi gusto niya muna makita ko talaga si Sir Pagkong tao, totoo ba talaga to? Alam po ba? Hindi siya lulukoy, hindi siya sasaktan, alam po ba? Now, ang Panginoon Isus, alam nyo, pag lumalapit tayo sa Panginoon, alam na kung totoo yung puso. Alam po ba? He knows when you are sincere. Saan you are sincere na lumalapit sa Panginoon? Kaya hindi po natin matagaya ang Diyos. We never mock God. Hindi natin pwedeng pagtawanan ang Diyos. Amen po ba? Kaya naman po, dahil dito, ano po ang nangyari dito sa babae? Na inilapit niya na nga yung tunay na pangangailangan sa Panginoong Isus, pero siya ay parang pagkasinanggihan, hindi pinansin, hindi kinito. Hindi maganda sa pakiramdam yon. Kasi iba-iba, ganun ang pakiramdam. Pero kung babae na to, itong ginawa niya. She knows when to apply God's principle. Yung po yung pangalawa. Una po, she has to lay down her immediate needs. Pangalawa po, she knows when to apply God's principle. Mababasa po natin to sa verse 24, 25, at 27. So, itong English ko, no? So, itong magalit, ito po sabi, and he answered and said, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. So, verse 25, and she came to them and bowed down before him, saying, Lord, help me. So, verse 27, nasabi na po dito, what she said, and he answered again, it's not good to take the children's bread and throw it into the dog. At nasabi ng babae, but she said, yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall on their master's table. Alam niyo po, itong babae ito, alam niya kung paano niya gagamitin yung salita ng Diyos, yung prinsipyo ng salita ng Panginoon. Bagamat tinawag siyang tupa, bagamat parang gagang may dating na sila insulto, yung rejection ng Panginoon sa kanya. Pero alam niya yung sarili niya. The very word of God never ends on negative. Alam niya na ang sasabihin ng Panginoong Isus ay hindi po negatibo. Ano po ba? Ito po yung ina-apply niya ng word of God. Alam niyo po sa buhay natin mga mananampalataya, in times na tayo po ay nandun po sa matinding krisis ng buhay natin, alam po dapat natin kung paano natin i-apply yung prinsipyo ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo ay mahuhulog sa tukso at kasalanan, alam po natin kung paano po dapat natin i-apply ang prinsipyo ng Diyos sa buhay natin. Alam po ba? Ngayon, ito po ang sabi dito, alam niya hindi magtatapos sa negatibo at ang ng Panginoon. Yun yung kanyang hope. Amin po ba?
Yun yung kanyang pag-asa. At alam na alam din ng babae ito, the very word of God could make her situation for better. Alam na alam niya na ang sasabihin ng Panginoong Yesus ay yun lamang ang magpapabuti at mag-aayos ng tunay ng pangangailangan niya sa buwan. Ano ba? Magkaroon po tayo ng reflection, mga kapatid. Alam po natin ang salita po ng Diyos ay hindi po talaga negatibo po. Kung titignan po natin ito sa paraan ng salita po ng Panginoon. Pagkamat ang babae ito, nakaranas po siya ng rejection. Nakaranas po siya ng discrimination. Pero i-end up na ang salita ng Diyos na hindi po magtatapos sa negatibo. Inala po ang alam natin mga promises ng God sa buhay natin. There's 1,000 promises of God here in the Bible. Na-apply po ba natin ito? Napapangawa kasi ba natin ito? So, kung ba buhay na buhay para sa atin? Kung hindi na ito, hindi po siya nakakarating ng panambahan sa mga Diyos. Pero alam na alam niya na ang salita po ng Diyos ay tanging nakakapagbuti ng kalagayan niya sa buhay. Ano po ba? Kaya naman po, isa na sa napakaganda po na attitude ng babae ito na kung saan bagamat nandoon ang pagtanggi ng Panginoon sa kanya, hindi siya bumibitaw, hindi siya lumalayo. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po ay nakakaranas ng kahinaan, hindi po tayo dapat lumalayo sa Diyos. Bagkos nagpupumilit tayo, kagaya ng babae ito, meron siyang persistent na tinatawag na talagang kailangan ko lumapit sa Diyos. Bakit ganun tayo? Christian na mananampalataya na tinawag ng Panginoon. Wala na tayong ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Alam po ba? Huwag tayong tatakbo ng atras, pabalik, at takbo natin pasulong. Hindi naman talaga nangako ang Diyos sa atin sa isang buhay na walang pagsubok. Mahirap po maging isang Kristyano sa totoo lang. Nandiyan po lahat ng klase ng persecution na abutin mo. Nandiyan ang lahat ng klase ng temptation. Yung temptation na dati para sa'yo ay baliwala lang. Patuloy mo lang gagawin yung kasalanan niyo. Pero nakilala ka sa Panginoon, ito, nandun na yung parang ng conviction. Wag. Nandun na yun. No? Hindi na nagiging madali sa'yo ang paggawa ng kasalanan. Madalis na talaga ako dito. No? Pag ginawa mo pa talaga yun. Alam po ba? Alam niyo po, in spite na ang tao po ay hindi perfecto. Pero once na lumalapit sa perfect ng Diyos, nakakaayos ko ang kanyang Panginoon. Alam po ba? Si Jacob, anong pagkakilala sa kanya ng Biblia? Cheater. Tama po ba? So dapat si Esau, yung magdumana ng blessing, dinisip niya. Deceiver nga, cheater eh. Si David, anong pagkakilala ng Biblia sa kanya? Bukod sa man after a God's own heart, malapit na puso. Taong malapit sa puso ng Diyos. Isa po siyang murderer. Pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Amin po ba? At marami pang lingkod ng Diyos na mayroon marami kahinaan. Kinilala ng Biblia na marami kahinaan, hindi po perfecto. Pero once na nilalapit nila ang buhay nila sa Panginoon, nagiging maayos naman po. Never been too late to God pag inilalapit mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat. Para sa iyo kapatid. Alam ko ba? Hindi huli ang lahat para sa Diyos. Alam mo kung tao, no? Hindi nakita nga yan, tutulungan ka naman yan, hindi lahat. Pero ang Diyos, bukas kamay siya. Natatanggapin ka ng buhay. Tignan po natin yung story ng prodigal son. Isang suway na anak, wala kang mana. Mana niya, nilustay. Nung siya ay naghirap, na halos ang pagkain niya ay parang pagkain ng baboy, naisipan niya bumalik sa tahanan ng kanyang ama.
At ipinalagay niya ang kanyang sarili bilang sa kasunod nila. Natatanggapin siya ng ama, ngunit hindi ka na faith niya sa kanyang ama. Sinurata siya at bilang sa parin. Alam po, napakasarap sa Panginoon eh. Pag alam niyo po yung prinsipyo ng Panginoon, yung salita ng Diyos, hindi po tayo lagi sa Panginoon eh. Bagamat nanghihina tayo, hindi tayo bibigay. Bagamat nandun na tayo sa punto na magagaling tayo, ang gaya sinabi ni Pastor Alina, nandun sa punto na parang, aalago na, no? Pero the word of God, no? Yung nagbuhon, no? Sa emotion natin, ay po ba? Ang tao naman po talaga ay hindi mo maiiwasan talaga magalit. Ano po ba? Now, huli. Ang pinakamagandang ginawa ng babae nito, sa verse 28 po natin makikita. Na Matthew, chapter 15, verse 28, na tukol sabi ng Panginoon. Ay, ibasa nga po sa isang Tagalog. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, ang pagkakasya ng inyong pananalig, mangyayari at ang sultay bumalik ang kanyang anak. Amen. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Napakalaki ng iyong pananalig. Alam niyo po, ang sikreto, paano yung makukuha ang pinakamatalis na oo ng Panginoon, ng ating Diyos, pagamat sila nung una ayaw niya. Parang merong konting twist na kailangan mapapahid mo talaga siya. Ayan po ba? Alam niyo po, ang description ng Panginoon, pagkakilala ng babae, ng Panginoon din sa babae ito, isang babae na merong malaking pananampalataya. Kaya po ang pananampalataya hindi dapat talaga maliit lang. Dapat malaki. Para mag-move mo ang heart ng God, para mapakilos mo ang puso ng Diyos, mapakilos mo ang Diyos at tono niya, kailangan meron kang malaking pananampalataya. Amin po ba? Tignan po natin, si David at si Goliath. Noong nakaharap si David si Goliath, sinabi ba ni David na itong Goliath na ito na 9-footer, mabangis? 9-footer po si Goliath. Malas lang po yun. Bata po siya. When David faced Goliath, he didn't talk about how dangerous Goliath is. Kung hindi niya sinabi itong Goliath to ay mabangis. Ang sinasabi niya dito, how great God is. Kung sino ba talaga itong anong Diyos na to? Kung sino ba itong makapangyarihan Diyos ng Israel na to? Hindi yung sinasabi niya. Alam niyo po mga kapatid, dapat when we pray, every other circumstance na tawag nyo nga, pagkakataon na hindi maganda, because dapat hindi tayo nasasalita ng fear. We talk faith. Kagaya David, hindi na talk fear. We talk faith. Nagsasalita siya na may panagaram na kaya. Kagaya ng babae ito, hindi po sa babae ito, no? Hindi po lingip sa kanya na siya po ay tinatabi ng Panginoon, pero ang ginagawa niya, pumilit siya. No? At lahat ng sinasabi niya ay merong pananampalataya sa Panginoon. Amin po ba? Yung faith niya, ini-express niya into action. Kaya nga po sabi ko sa James chapter 2 verse 18, basahin ko natin. Santiago chapter 2 verse 18.
Ito. May mga ibasa po. Yan ay nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, pakita mo sa akin ang pananampalatayang walang kalapit na gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sabi, ano po mga kapatid? Isip ko lang, kung gusto mo tuloy ka ng Diyos, sabihin na natin, gusto mo makinig ang Diyos, i-express mo yung pananampalataya mo into action. Lakipan mo po ng gawa. Alam po ba? At kung gaano mo nakikita yung pananampalataya mo, dapat ganun din kataas ang pananampalataya at gawa mo. Alam po ba? Hindi ka kumikilos na kaliwat ko sa pananampalataya mo. Meron kang sakit karamdaman? Ano sinasabi ng Panginoon dyan? Now, by the wounds and stripes, you are healed. Wala ka, manampalataya ka sa Panginoon. At kasama doon sa pananampalataya na gagawin mo, syempre may sakit ka, o pa nakakain ng mga bagay na hindi makakabutin doon sa sakit mo. And you are putting into action. You are believing that you are receiving healing from God, and you are doing action into it. Alam mo ba? Mababayan ito mga kapatid, alam mo po? Bagamat sinabihan siya ng Panginoong Yesus sa huli, nakuha niya po ang pinakamatamis na oo sa Panginoon. Amen. Alam po ba? Kaya naman po dito sa pagtatapos po natin, faith does not make anything easy. Faith does not make anything easy, but it does make all things possible. Faith does not make anything easy, but it does make all things possible. Hindi po nagiging madali ang mga bagay-bagay sa ating pananampalataya. Pero yung pananampalataya na yan, yung pinakahirap na aking kabuhay mo, ang hirap talagang na sumantin ka mga wala ng pagkasa kung meron kang pananampalataya. Doon po yan. Nangyayari po ang kalooban ng Diyos. Kaya naman po, yung buhay ng babae ito, nakaka-inspire kong nangyari. No? Sa kumpatan sa ating mga mananampalataya. No? Para makuha natin, hindi madali po rin ang mga ito. Pinaghihirapan po yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya kung meron kang hindi ka nasasagot na answer prayer, makapula ka pa sa pananampalataya. Tasa mo ng consent. Alam ko ba? Butakyan mo. Makukuha mo yan. Hindi ka tatanggihan ng Diyos. Pag nakita ng Diyos na ang pananampalataya mo ay malaki. Alam ko ba? At isinapamumuhay mo yung pananampalataya mo. Alam ko ba? Kaya lang po sa hapong ito, naniniwala po ako na ang Diyos ko ay naglatag na naman po ng panuntunan sa buhay natin mga mananampalataya na kailangan iakbang mo rin natin ng isang antas ang ating pananampalataya sa Kanya. Alam ko ba? At kung meron kang tawag dito, kung meron kang hinihiling sa Diyos, ngayon, kagalingan, kaayusan ng buhay, kapayapaan ng puso, masayang pamilya, ilapit mo sa Panginoon na merong malaking pananampalataya. Sa Diyos po ang papuri, tinatawag ko po ang ating mahal na pastor. Gaano ka ako yung babae sa mga nagkakaroon natin ako na naging
mahal ng buhay mananampalataya ng Diyos. Pero siya lang ang mag-ida rito. Ewan, nangyari. Pag tayo mananampalataya, kailangan gawin natin ang pangkat ng buhay. Ikilos ang Diyos sa ating buhay pag tayo kinikilos. Ano ba? Amen. Sa hanggat tayo hindi kunikilos ang ating pananampalataya, ang Diyos hindi makakagawa sa atin. Ang tingnan, sila kumatilaw. Hindi ako dito. Pag sinimit mo tayo ito, pagsabuhin ng Panginoon, sa Kristo umikilos. Hindi siya malis. Ang dahilan, ang pagkasa ng bahay ng Diyos. Alam niya kanyang anak, walang kagalingan kundi ang Diyos. Wala siyang pupuntahan. Pag-ibang ang Diyos. Sabi nga niya, kung tama ay kumakain, pinapakain ng kanyang anak. Siya man, sa kabila ng kawagis ng Diyos, na ang Diyos ay hindi talaga niya ipag-usap sa mga hindi. Pero babae ito nagtsaka. So, pinakita niya ang kanyang pananampalataya sa Kristo. Pinakita niya na wala siyang asahan. Wala siyang maaaring asahan kundi ang Diyos sa kanyang anak. Tayo mang sa kanan niya. Ano nga siya sa atin? Palibaran. Kailangan natin pananampalataya sa Diyos natin. Amen. Kailangan natin pananampalataya natin. Alam niyo pa malaga sa ating relationship sa Diyos. Mahalaga.